Sa akin po, parang hindi po ako tiwala na 99% po. Kasi po, ang ginawa nila po yun, kung pamilya ng biktima yon, maaari po 99%. Pero kung hindi pamilya ng biktima yung kinuha nilang bungo, hindi yun 99%. Kung sa akin lang po, hindi po 99% yun. Pagbasihan mo lang, yung bangkay ng tao 2 linggo, hindi pa po yung makukuha yung mga laman at saka yung mga ano niya. Yung sa amin lang talaga, hindi yun totoo. Kailangan maghingi sila ng tulong pa sa iba. Hindi totoo yun eh. Kasi nga, kalansay ka agad siya. Ilang weeks pa lang. Hindi man lang nangamoy, sana punta yung amoy nun. Parang ang hirap kasi paniwalaan yung gano'n. Dito kasi sa atin, parang ang hirap maniwala sa kung anong kapulsan niya. Oo. Kaya kung wala pang rapid action, sigurado. Baka case close na yan. Meron pa kami. Meron pa wala kami. Paniwala na natin yun. Ano lang ano yun. Alagad sila ng batas. Nalalaman din nila kung yung mali o yung tama. Yung inano nila, yung sa resulta ng ano ni Jubilin. Sa tingin ko po parang hindi naman kailangan na sumang-ayon ako. Kung totoo naman po yung nilabas ng PNP, wala na rin po. Nung polis po, wala na rin po akong nagagawa. Yung ano na lang po, hihingin na lang po namin na hindi na po maulit yung nangyari. Higpitan po nung PNP yung yung security po para sa amin mga estudyante para po di na maulit po yung nangyari kay Miss Jovelyn. In Calwaye, doon sa kanyang live interview kahapon, nagsabay-sabay po yan, ano? So nung pumutok itong balitang ito, doon na-confirm ng local media at yung pamilya, of course, sila yung nakakita ng hard copy o nung kopya na ipinadala ng krame dito sa City PNP Forensic Division, mga kaibigan. So nung kinonfirma ni Police Captain Calwaye ng Regional PNP Regional Office 4 na 99.99% na yung result doon sa DNA na isinagawa doon sa buto ni doon sa kalansay na nakita at doon sa nanay, mga kaibigan. So nalaman ng local media at nalaman natin na nag-positive kasi konting porsyento na lang yung negative, 99.99%. So matik yun na talagang confirm, hindi po galing sa amin. Ang nagpaputok po nito, PNP Regional Command. Doon sa live interview ni Police Captain Calwaye. Kaya nalaman ho natin dito sa buong Palawan na 99.99% ang resulta ng DNA test doon na isinagawa doon sa PNP Crime Laboratory. Alright? So, yun yung nangyari po kahapon. Hindi po galing kung kaninong marites yung confirmation. Yun po ay galing sa Regional Command, mga kaibigan, na kung saan sila rin ay kumukuha ng information dito sa PNP kasi City PNP, mga kaibigan, sa Puerto Princesa, kasi nagre-report ang City PNP doon sa regional office ng PNP para doon sa mga update katulad niyan. Dito rin galing sa City PNP yung resulta. Ibig sabihin 99.99% ang resulta nung naturang DNA test, mga kaibigan. So dahil dyan, dahil nag-positive, mga kaibigan, yung pamilya ay ipinakita sa kanila, hindi sa local media, hindi pinakita. Sa pamilya pinakita yung resulta nila Major Manalo. So ang pamilya, matik yun na pagka halimbawa na identify na true forensic team na nagsabi nga na 99.99% yan, so identify na sa kanilang pananaw, identify na yung kalansay na si Jovelyn Galieno yon. So ang sabi ng PNP noon, pag na-identify na yung kalansay ay si Jovelyn Galieno, pwede nang mag-issue ng death certificate
Dahil yung death certificate ang magsasabi na si Jovelyn Galieno ay patay na. Diba? Hindi naman mag-i-issue ang doktor ng death certificate kung sa pangalan ng isang tao kung hindi confirm na yung taong yon ay yun nga yun. So, pag nag-issue ng death certificate, ibig sabihin, pinapatunayan ng doktor na ito na si Jovelyn Galieno ay patay na. Dahil nga doon sa DNA test na isinagawa po sa PNP Crime Lab. Ngayon, kung identify na yung body at may death certificate na, mga kaibigan, mabigat mag-issue ng yung death certificate. Biro mo, magbibigay ka ng isang dokumento na pinapatunayan mo na yung isang tao ay patay na. E paano kung buhay yan? Tapos may death certificate. Di ba? So, mabigat-bigat, hindi po pwedeng mag-issue ng death certificate kung hindi ka sigurado na yung taong yun ay patay na. Kasi madidimanda ka eh. Di ba? Oh, so, yun ang inihintay ngayon, yung DNA. At yung DNA ay magpapatunay na yung taong yun ay patay na. Yun ho yung proseso lang na sinasabi. Na i-attach po doon sa demanda para maidemanda na po yung mga suspect dito, mga kaibigan. So, doon po ngayon pumutok yung balita. Ang tanong ngayon, pwede ba nating tawagan si Captain Bong? Tawagan na natin muna para ma-confirm natin. So, ang next move ngayon is filing of the case. Kasi sabi ng PNP, yun na lang ang kulang, DNA, death certificate, tapos i-attach doon dahil kompleto na, may extrajudicial confession na, mga kaibigan. So, maaari na nilang i-file yung kaso. May ebidensya na, bag, alahas, extrajudicial confession, yung boto, in-identify na ng PNP Crime Lab, may death certificate na. Ang death certificate, mabigat yan, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, doon sinasabi sa death certificate na yung isang tao ay patay na. So, tingnan natin kung kailan ba lalabas yung death certificate na paring Ed, ngayong araw. So, kung mailalabas yan, i-attach yan doon sa complaint, mga kaibigan, so kompleto na yung body of the crime. Yung sinasabing corpus delicti, mga kaibigan, body of the crime, kompleto na, ebidensya, suspect, yung katawan, mga kaibigan, na sinasabing pinatay at ginahasa. So, ang tanong dyan, mga kaibigan, doon na tayo, sa korte, nasa proseso na yan di ba? Ipapile yung kaso ngayon, kung maipapile sa City Prosecutor's Office, magkakaroon ng mga preliminary investigation. Ngayon, yan ay may proseso doon sa legal court natin. Legal court, mga kaibigan. So, wala nang, tingnan natin, kasi yung pamilya kahapon mukhang nagdadalawang isip na pirmahan yung kanilang sinumpaang salaysay. Mga kaibigan, hindi natin alam kung ano yung dahilan nila. Pero, iginagalang naman po ng PNP kung ano man ang magiging desisyon dito ng pamilya. Kung halimbawa bang pipirmahan nila yung kanilang complaint affidavit para may lalabas pong complainant, pipirmahan ba nila o hindi? Kasi ang pamilya mukhang hindi naniniwala doon sa resulta ng DNA. Yun po yung lumalabas, mga kaibigan. Parang hindi sila naniniwala na si Jovelyn Galieno nga yung kalansay na nakita doon sa crime scene katabi ng kanyang totoong bag. Yun po yung inaabangan natin ngayon. Kasi sa legal process, yun po yung talagang proseso. So, kailangan mo ng kumpletoy ng dokumento, lahat ng kailangan ay i-attach doon sa complaint, para ma-review ng fiscal kung may probable cause, para maisampa ang kaso sa korte at doon magkaroon ng trial, mga kaibigan. Kung halimbawa po, sabi ng PNP din, kasi yung pamilya nag-hesitate na pirmahan yung kanilang affidavit of complaint, mag-uusap pa raw po sila kung kanila pong pipirmahan yon o hindi. Ngayon, kung hindi man, dahil ang gusto ng pamilya ay sa NBI na lang. Yung DNA, NBI na lang, doon na lang sila sa NBI magreklamo, o doon lahat, kasi nga may advice parang may advice sa kanila na doon na lang, mga kaibigan. So, kung halimbawa, at anyway, tanungin na lang natin yung kapulisan, kasi sila po ang bihasa dito at sila yung nakakaalam. Captain Ikin, magandang umaga po.
Ganda umaga po, nanginginig sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng yung program. Apo. Ma'am, confirm na po yung DNA, 99.99% na sinasabi po doon sa resulta na kalansay ni Jobeline Galieno yun. So yung death certificate po, kailan po ito, meron ho bang, meron ho bang death certificate dahil meron ng DNA result? Ito po, alam ko po sa police station po. Pero magkakaroon po ng death certificate kasi meron na pong DNA result. Opo. Ang death certificate po, manggagaling po kanino? Sino po mag-i-issue, ma'am? Doktor po. Doktor po ng police o doktor po ng City Health o saan? Ayun po ang alam ko po nila, Sir Louie. Wala pa po kasi akong hawak ng mga dokumento. Para Alamin ko nila po sa police station po. Oh, kasi kasi sila po ang may hawak ng kaso. kasi mabigat-bigat po yung mag-i-issue ng death certificate. Ang death certificate po doon, pipirma ng doktor na pinapatunayan mo na itong taong ito ay patay na. Di ba? Tama po ba yon? Opo. Oo. Ito nakabase po din sa sinagawang examination ng ating forensic group. Okay, kaya nga po Hindi na po siya babase. Oo nga, nakabase yung doktor dahil sabi ng forensic expert natin, kalansay ni Jobeline yun, therefore, ipagpapalagay na patay na siya. Kaya mag-i-issue ng death certificate. Kaya naitatanong ko po sa inyo kung sinong doktor from City Health ba o PNP, yun pong mag-i-issue ng death certificate na i-attach doon sa affidavit of complaint. Pero anyway, mamaya po nyo pa malalaman, Captain, kung sino pong mag-i-issue ng death certificate. Opo, alamin ko po sa police station po. Alright. So, ito na lang po ba yung kulang? Kasi may DNA na, kung may death certificate darating yun, maipapile po ba yung, magpapile pa po, na po ba kayo ng kaso sa suspect? Ayun po, opo, ayon po sa station commander ng police station po, ipapile po ngayong umaga. Ipapile ngayong umaga. Paano po kung halimbawa, hindi po pumirma yung pamilya doon sa affidavit of complaint? Wala na lumalabas na complainant dito. May ipapile pa rin po ba yung kaso? Opo, matapal pa rin po ito. Kami na po ang complainant, ang Philippine National Police. Okay. Philip, kayo po ang lalabas na complainant dito dahil sa pagkakaalam ko, ito po isang public crime at hindi private crime. Pag public crime, katulad ng murder, rape, public yan. Yung mga private crime, ayan ay yung mga adultery, mga private yan, mga bigamy, ganon. Pero pag public crime, pwede na po yung Republic of the Philippines versus yun pong accused, yung akusado, yung pong si Liobert. Opo, tama po kayo, Sir Louie. Alright. So, wala akong magiging epekto sa kaso ito kasi sabihin ng pamilya, hindi naman kami nag-file ng kaso eh. Paano yan? Pero sa proseso po natin, pwede na yung Republic of the Philippines. Pwede na maging complainant dito yung PNP kung mag-hesitate na pumirma sa kanilang affidavit of complaint yung pamilya. So, pwedeng i-file ngayon yan. Opo, Sir Louie. Okay. With or without the family, affidavit of complaint, ipapile ng PNP yan. Opo, opo. Alright. Doon sa Court of Public Opinion, talagang hindi sila naniniwala eh. Na yun talaga ay yun talaga ay boto ni Jobeline. Sa Court of Public Opinion, iba yung opinion nila dito sa legal process o legal court. Anong masasabi nyo dyan? Opinion po nila po yan. Sa amin po, nakabase ko kami sa mga scientific findings ng ating mga doktor na nagpadalubhasa sa forensic. Yun po. So, ang pulis po para sa inyo ay nagbabase lang doon sa mga forensic evidence na alam natin na pinag-aralan po nila. Yan palang ano na yan mabigat-bigat pag nag-aral ka nitong yung forensic studies, forensic science, talagang kailangan mong pag-aralan yan. Anyway, doon na kayo nagbase at iba yung sa Court of Public Opinion, iba yung sa legal court. Inihiwalay nyo po yun. Opo. Kami po nakabase sa scientific findings po. Hindi po sa mga haka-haka at public opinion. Alright. Yung paano po yung yung mga remains ni nung kalansay, yung kalansay po nasaan na po yun ngayon? Ang may hawak po yun is yung forensic unit po natin. Ibabalik po ba sa pamilya yon? O mananatili sa PNP yung pong mga kalansay na yun, ma'am? Ibabalik po yan, Sir Louie, sa pamilya para mabigyan po nila ng
Nakakaupo lang, mailibing na po nila. Oh, Yan. para maibigyan ng para Opo. mabigyan ng magandang kasi mukhang magre-request yung NBI ng another DNA. So, kung halimbawang gano'n, siguro hindi naman ipagkakait ng PNP na ibigay sa NBI yung mga boto na yun, ano? Kasi gusto rin yata po ng pamilya na ang NBI ay magpa-DNA din, pati itong grupo ni Senator Rapi Tulfo. Ay, opo, bibigay po yan ang forensic unit po natin kung kukuha po ang NBI. Maganda po yan para maiwasan po natin ang haka. Maiwasan natin ang haka-haka. Okay. So, yun na lang pong hinihintay. Ito ba, ma'am, 100% maipapile ngayon yung kaso na ito? O may hinihintay pa? Ayon sa Station Commander ng Police Station 2, ngayong umaga ipapile na po ito. Ngayong umaga ipapile na yung kaso. With or without affidavit of complaint ng family, ipapile niyo yung kaso. Maninindigan kayo doon sa sinasabi ninyo mga ebidensya. Sa nakausap ko na Station Commander po ng Station 2 kasi sila po ang magpapile po ng kaso. Okay, sige. Ma'am, kagaya ng binabanggit ko sa Court of Public Opinion, talagang hindi sila maniwala dito sa resulta na to. Sa panig po ng PNP, dahil PNP po ay nasasaktan din natin, nakikita natin doon sa mga comment ano, ng ating mga netizens. In behalf of City PNP, kayo yung nagsasalita. Anong gusto nyong sabihin po sa kanila? Ating mga kababayan, iwasan po natin na maghaka-haka o makukuro na wala naman pong basihan. Ang aming investigation po ay nakabase po sa katotohanan, mga credible testimonies po ng ating mga witness, at sa scientific findings po na ginawa po ng ating forensic group sa campus namin. Okay, sige po. Captain Nikin, maraming salamat. Kayo po ba, hindi po ba kayo napipressure o nakakatulog pa rin po ba kayo sa kaso na ito o ano? Okay lang, ano, ma'am? Kayo po? O dahil kayo po yung sumasalo lahat eh. Naman po, kami po ginagawa lang po namin ang aming trabaho. So, nakakatulong naman po. Na yun, buti naman po. Padala lang po. Trabaho lang po ito, Sir Louie. Hindi lang naman po ito hinahawakan namin siya. Sumarami pa po sa araw-araw po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.